Sabay-sabay tayo. Oh my soul, live and die for the Lord. Oh my soul, live and die for the Lord. Oh my soul, live and die for the Lord.
Pagkat hindi pa maganda ang panahon, itinako mo kami upang ikaw ay aming purihin at sabahin sa umaga na ito. Ama, maraming salamat sa napakalaking pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Tunay nga po, Ama, sa ganang habang at biyaya at pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Ama, pagpalain mo ang aming gawain sa oras na ito. Hayaan mo na sa aming paglapit sa iyo sa umaga nito ay patuloy kami maging karapat dapat sa lahat ng
pinupuri, sinasamba din na dakila Ama sa aming mga buhay sa pagkat tunay na hindi mo kami pinakukulang sa lahat ng bagay na aming pangailangan. Sa kabila ng lahat ng aming mga pagkakamali, sa kabila lahat ng aming kahinaan, nariyan ang katapatan, siyang patuloy mong dinadaloy at patuloy mong pinapakita sa amin. Kaya naman ibinabalik namin ang pagsasalamat sa pamagitan ng mga binigay ng aming kaloob, ng aming mga ikatong at handog sa iyong dakilang gawain. Pagpalain mo po ang mga kaloob na ito upang patuloy na magamit sa iyong dakilang gawain. Nawa na dakilan namin, napapurihan at lahat ang iyong pangalan, sapagkat alam namin na hindi ka tumitingin doon sa halaga, kundi ang tinitignan mo ang puso, ang katatangian ng puso na binigay para sa iyo. Kaya naman alalahanin mo at patuloy mo pagpalain ang lahat ng mga kamay na nagbigay sa umagang ito. Naway patuloy silang tumanggap at patuloy silang magpapala at ikaw mag-provide ng kanilang mga pangailangan. Salamat po at sa pamagitan din po ng iyong mga salitang aming pakikinggan, naway patuloy na tumibay, tumatag, aming pananampalataya at paglilingkod sa iyong harapan at kung hayang mahadlangan kami ng gawa ng kaaway at hayang ikaw lamang po ang siyang makilala natin sa pamamagitan ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Be seated. John chapter 12. Juan 12. Talata po ay 20 hanggang 28. John chapter 12, verse 20 to 28. Sabay-sabay po natin basahin ang ating mga talatang pag-aaralan sa umagang ito. Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, Ginoong, ibig po namin makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahiliman ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang marangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananalitin kung mag-isa. Ngunit kung mamatay, ito'y namumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napapuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag, sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang naranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapan ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muling ko parangalan. Amen. Bear fruits to glorify God. The most important thing that we should understand as Christians, as believers, that our life, ang buhay po natin, have the main reason to glorify our God. Nilikha tayo ng Diyos everything in this world. Even those things that are non-living things have to glorify and worship our God. Kaya masabi sa awit, maging ang mga puno at dagat, maging ang mga bituin sa kadawakan, ay tunay na sumasamba at nagpupuli sa Diyos. Why? Because that is the main reason why God created all things. For the sake of glorifying God, because God is the one who is worthy to be glorified. Wala pong ibang dapat uwalatiin kundi ang ating Diyos. At naniniwala ko, yan yung matinding layunin ng bawat sa atin. Na yan po ang iniisip po natin gagawin sa lahat ng mga bagay na meron tayong nais gawin, kundi ang maluwalhati, madalila ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Diyos, He's the one who glorified His name. Bagamat sinasabi ng tao na niluluwalhati natin ang kanyang pangalan, but in the Word of God says, He's the one who perfectly glorified His name.
yung kanyang pangalan ay pinararangalan mismo ng ating Diyos. Kaya di ba, nung ang ating Panginoon Jesus ay bumaba dito sa lupa, and He performed His public ministry, yung kanyang public ministry, kabilang doon yung pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapagaling sa may nakaramdaman, pagpapalaya doon sa mga inaalihan ng mga demonyo. At alam natin, pagtuturo ng tunay na katwiran at kalooban ng Diyos. But most especially, when He performs signs and wonders and heal those people who are sick, pagalingin yung may mga karamdaman, we can notice all the men who testify and witness what the Lord Jesus Christ has done to the people. Sabi nga po nila, wala pang ganitong bagay na nangyari except when the Lord Jesus Christ has come. Kaya nga, nagulantang lahat ng maraming mga tao. At ang sabi ko, there are certain verses that we can read from the Bible that says, and they worship God. And they glorify God. Even the disciples, kahit na mga disipulo po, when they experienced the signs and wonders that Jesus Christ have performed in their own naked eyes, nakita nila mismo sa kanilang mga mata. Nung na-witness nila yung ginawa ng Panginoon, na never have seen, di ba? Hindi pa po nila yung nakita. That is the first time that they have seen all those things. And the Word of God says, we worship and glorify our God. Of course, di ba, kapag titinan po natin, doon sa mga talata na yun, it is the men, yung mga tao po, doon sa mga talata na yun, ay mapapansin po natin, men glorify God, and when they see and witness what the Lord have done to the people who are sick, and they worship and glorify God. In the sentence, it is men who glorify God. Tama? Hallelujah. Kaya na di ba nagkakaroon ng misconception, misunderstanding ng maraming mga tao, na akala po talaga ng iba na men is the one who glorify our God. But remember, these men, yung mga tao po na nag-glorify sa Diyos, yung mga tao na maluhati at dumakila o dinakila ang Diyos, mga minamad ko ay hindi nila nagawa yun if they have not seen the things which the Lord Jesus Christ has performed. Kaya nga, doon napapansin po natin, may dahilan kung bakit sila nagpuri at lumulahati sa pangalan ng Diyos. Why? It is because of Jesus' works. Kaya nga, ang naging dahilan ng kanilang paglulahati ay yung ginawa mismo ng ating Panginoon. It is not came from the heart. Hindi po ito galing mismo. Dahil naniniwala tayo, ang tao nagpapasalamat kapag may dumarating. Pero kapag walang dumarating, hindi kagad lumilitaw yung pagpapasalamat. Ang tao nagpupuri sa Diyos kapag may nangyayaring magandang bagay sa kanilang buhay. But not all the time. But what happens if the things, kung ang mga bagay na nangyayari sa kanila hindi maganda, ang resulta po nito ay nakakaranas sila ng mga bagay na hindi kanais-nais sa kanilang mga buhay. Will they really worship our God? Of course, sabihin mo natin, ako, pastor, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Now, because we understand already about God. Pero before, di ba, ganyan yung tao. Hindi kaagad madali na gawin ang isang bagay kung walang dumarating na maganda sa kanyang buhay. Kaya nga, dito natin mapapansin at dito natin makikita, it is really God who glorifies Himself. Not them. Yung tao, mga minamahal ko, ay nagiging kasangkapan lamang ng Panginoon upang mahayag. Ulitin ko po, upang mahayag yung panlalagyan ng Diyos, kasangkapan po ang tao, pero ang tunay na nagdadakila at nagdadalhati sa Diyos ay ang Diyos mismo. Kaya nga diba, natutunan na maraming mga tao, of course, diba, kahit na noong panahon ng lumang tipan, there are certain people who really worship our God, but there are only few. Pero nang dumating ang ating Panginoon Jesus dito sa lupa, especially when He performed His public ministry to the people, sabi nga, naparito siya hindi para paglingkuran, kundi para paglingkod sa maraming mga tao.
Kaya hinangaan siya. Kung titingnan po natin right after Matthew chapter 5 verse 1 hanggang chapter 7 ng Matthew, mapapansin po siguro natin nang matapos magturo ang ating Panginoon sa maraming tao, and the people have said, ngayon pa lamang kami nakarinig ng ganitong klaseng pagtuturo ng may kapangyarihan. They experience really something different. Kaya doon natin makikita na Jesus Christ revealed, amen po ba, the most glory which God have to receive. Yung ating Panginoon Jesus, ang tunay po na naghayag nung kanilatian kasi di ba misinterpreted, misunderstood na maraming mga tao, because even the Pharisees, even the Sadducees and Scribes understand. Ang alam po nila, yung sa pamamagitan po ng buhay na ginagawa nila, sa pamamagitan ng paglilingkod na ginagawa nila, yung service na ginagawa nila sa tabernakulo o sa templo, ang akala nila, they already glorify God. But God said, Jesus Christ said to them, you are hypocrites. You do not know what is really good. Di po ba? Hindi nila alam kung ano yung nararapat. Kaya nga, Jesus Christ revealed the most glory which God have to receive. Ibig sabihin, kung wala ang ating Panginoon Jesus, kung hindi na parito ang ating Panginoon Jesus, there is no such glory that man can give to our God. Kaya kailangan maintindihan natin mabuti na si Yesu Cristo ang nagturo sa lahat ng mga tao. Kaya nga nagpapasalamat tayo sapagkat bilang mga mananampalataya, natutunan natin paano luwalhatiin ang Diyos. We do not just glorify God because of our talents. We do not just glorify our God because of what we have. But we glorify God as we understand that glory only belongs to our God. At ang Panginoong Yesus ang nagturo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung titignan po natin, di po ba, nung sinabi ng Panginoon na sa talatang binasa natin, Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. And the Word of God says, from heaven says, ang sabi po doon, pinaramalan ko na ito at patuloy ko bang pararamalan. It is God who give glory to the name in which that name, yung pangalan po na yun mismo, ang nagtataglay po nun mismo ay yung anak ng Diyos. Ibig sabihin, nagre-reflect, no? Doon pa lamang makikita natin na hindi pwedeng iniwala yung kalwalatian sa pangalan ng ating Diyos. At kung ang pangalan ng Diyos ang pinag-uusapan, hindi rin po pwedeng iniwala yung pangalan ng Diyos kay Yesu Cristo sa anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung anak ang nagtataglay yung pangalan. Hallelujah. They really, di ba, meron tinatawag ng connection sa bawat isa. Ang nagre-reflect po dun sa kalwalatian na yon na ninanais ng Diyos, only the Son. Yung anak lamang po. Kaya nga, ang sino mang nagnanais ng kalwalatian ng Diyos, ang sino mang nagnanais na parangalan ng ating Panginoon, there is only one chance, there is only one way. They have to come to the Son. Amen? They have to come to the Son. Kaya nga diba, kung titingnan po natin, yung mga sinaunang nananalig sa Diyos, yung mga unang naglilingkod sa ating Panginoon, kung devotions lamang po yung ating pag-uusapan, grabe yung devotions nila. Grabe yung kanilang paglilingkod, grabe yung kanilang service na ginagawa doon sa ating Diyos. But, why God, Jesus Christ Himself said to them, you are hypocrites. Kung naging sapat na po yung pagdakila, parangal na ginawa ng mga tao ito na unang naglingkod kaysa sa ating, kaysa sa mabuting balita, bakit sinabihan sila ng ating Panginoon, you are hypocrites? Ibig sabihin, God is not pleased with their service. God is not pleased with their worship. Ano yung hinahanap, di ba? Ibig sabihin, meron talagang hinahanap ang Panginoon. Meron hinahanap na matindi ang Diyos sa mga tao na dinagnan niya na maglilingkod sa Kanya. That's why it is Jesus Christ who taught. Di ba? Si Jesus Christ ang nag-teach doon sa Kanyang mga disipulo. That's why disciples of Jesus Christ has been changed.
Kaya kung titingnan po natin, galit na galit yung mga tao yun sa mga disipulo ng Panginoon. Bakit? Kasi kakaiba yung ginagawa nila sa ginagawa ng mga disipulo. But the disciples only follow Jesus Christ. Amen? Tandaan natin, yung mga disipulong ito, ang sinusunod lamang nila ay ang ating Panginoon Jesus, not themselves. Wala silang sinusunod tungkol sa kanilang sarili sapagkat dati pa lang may naririnig na sila tungkol sa pagsamba, tungkol sa paglilingkod na ginagawa ng maraming mga tao pero hindi po nila alam kung paano ito gagawin. That's why in the first time, they followed the Lord Jesus Christ. They were surprised. Iba pala. Kaya di ba, ang alam ng mga Pariseo, wala kang gagawin na naman sa araw ng pamamahinga. Pero nang dumating ang ating Panginoon Jesus, He healed sick people. He counseled. Amen po ba? He rebuked the demons to get out from those people who are bondaged by the demons. Ano nang sabi ng mga Pariseo? This is against the law of the Sabbath. Pero sino po ba yung gumagawa na yan? It is God Himself, because Jesus Christ is God. Hallelujah! Sabihin niyo po ba sisirain mismo ng Diyos ang kanyang sariling kadwalatian? Sabi po niya, pinaramalan ko ito at pararamalan pa. Kayo po ba? Papayag po ba kayo na kayo mismo sisira ng iyong pangalan? Di po ba? Kung meron na magpoprotekta ng ating pangalan, pag sinabi kasi pangalan, it's a dignity. Amin po ba? We are talking about dignity. Bagamat hindi tayo kasing yaman ng apelido o pangalan ng ibang mga tao dito sa sanlibutan. Pero naniniwala ko, lahat ng mga tao may dignidad. Amin po ba? At yung dignidad na yun, nire-respeto yun. Sino unang nire-respeto yun? Ikaw mismo. Kaya nga hindi mo papayagan na ikaw mismo sirahin, kaya nagagalit ka sa ibang tao kapag sinisira ka eh. Alam niyo ba kung bakit nagagalit kayo kapag sinichismis kayo? It's because, ang anak ko kasi, nasira yung dignidad nyo. Nasira yung personalidad nyo na kayo mismo ang nag-iingat. Kung tayong mga tao, marunong tayo magpahalaga doon sa meron tayong dignidad. Actually, dignidad natin, sira na yun eh. In the first place, because already, di ba? Sira na yun kasi simula pa nang tayo po'y magkasala sa Diyos, sira na po yun. Amen? Wala nga matuwid, wala kahit isa eh. Di ba? We will understand the word of God. Wala matuwid, wala kahit isa. Pero alam ko po na kahit na ganun tayo masama, meron pa rin tayong pinapahalagang dignidad. Amen. So, ibig sabihin, hindi tayo mapayag. Amen. Kayo ba hindi na kayo nagagalit kapag sinisismis kayo? You are really affected pa rin, di ba? Amen. Kahit na yun siya naman affected. Bakit? Why? Amen. Pero sometimes, yung chismis, totoo. Yun ang masakit. Nagagalit ka, pero totoo naman. Amen? Sabi nga, walang apoy, walang puso kung walang apoy. Hallelujah! Huwag na natin pag-usapan yung chismis. Ang mahalaga dito, tayong mga tao, nagpapahalaga tayo mismo doon sa dignidad na wala naman tayo. Kuno. Hallelujah. So how much more is this God? He's the perfect God. He's the Almighty God. He's the God who created everything. Kaya nga hindi niya papayagan eh. Kaya nga nagalit siya kay Satanas. Bakit? Sapagkat ang unang ginawa ni Satanas ay masakit yung glory na meron ang inaagaw niya yung glory na yun. Walang makakaagaw na yun. Amen? Kaya nga diba tayo, hindi sabi nga, kung meron man tayong gagawin, hindi natin may ipagmamalaki ang sarili natin. Ang ipagmamalaki natin ay ating Panginoon. Pag sinabihan po kayo na maganda, ano kung sinasabi niyo? Oh, glory to God. Actually, yung glory to God, kalahatik sa God, kalahatik sa iyo. Of course, we are saying glory to God. Pero di ba, umakalaktak din ng konti yung tenga eh. Amen? Pag halimbawa kayo kumanta, sinabi sa'yo, kung galing-galing mo naman. Of course, if you're a Christian, you will say, glory to God! Pero yung glory to God ba yun? 100% na ibigay sa Diyos. O, glory to God. Talagang kayo kasi nagpa-practice din ako. Hindi meron din glory sa'yo. Maaring 1/4 na, pero meron ka rin ba? Here. Kung titignan po natin ang salita ng Diyos, meron bang nag-reserve ba si Jesus Christ ng glory para sa kanyang sarili o ibinigay lang sa Ama? It was all given to God the Father. Kaya di ba,
Wala siyang sinasabi ng sarili niya. Ang lahat ng bagay na sinasabi niya ay ang mga bagay lamang na pinapasabi ng Diyos. Doon pa lamang sa John chapter 17 verse 5, sabi niya po doon, diba? Kaya maipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko nasa piling mo bago palikain ng sanlibutan. Ibig sabihin, wala pa dito sa sanlibutan si Jesus Christ, hindi pa siya nagmamanifesto bilang tao. That glory already is in Jesus Christ. Kasi diba, kailangan maintindihan kasi ng tao, especially ng mga Kristiyano, yung glory na to. Kasi kapag na-misinterpret natin at misunderstood ang glory, mahirap po natin ibigay ang kaladating ito sa Diyos. Ang inisip kasi ng nagawang tao, naglilingkod ako, glorify na yan, glory sa Diyos. Hallelujah. Siya na po kayo kasi hindi balanse kasi yung stage. Dito may halaman, dito wala. Kaya di ba, makikita natin na yung paano, di ba? Yun ang nagiging malaking problema sa maraming mananampalataya. They want to glorify God, but how? Nagtatanong ibang mananampalataya, di ba? Sabat na ba ito? Ginagawa ko. Kasi malang ina, naglilingkod na sila eh. But if that glory that we will give to God is not based on the righteousness of God, when it comes to that glory, God will not be pleased. Kaya kailangan makita natin yung reflection ng kalwalatian ng Diyos. Nasa yung reflection ng kalwalatian ng Diyos na yun. At yun ay nasa kanyang anak. Kasi hindi pa tayo nilikha. Meron na pala siyang kalwalatian. At yung kalwalatian yung kay taglay na ng mismo nino ng anak. Of course, the glory of God shines in you today. Hallelujah. Tingnan niyo nga po yung katabi ninyo. Sabihin niyo, the glory of God shines in you. Hallelujah. Kaya kahit walang araw, nagsashine ka. Amin po ba? Tingnan mo, oily po ka mo. Di shining. Hallelujah. Yung shine na yun, yung glory na yun, bakit napunta sa atin? Di ba ba? Bilang mga mananampalatay, dapat natin maintindihan, bakit meron tayong kalalatin ng Diyos? It is because of Jesus. Without Jesus, there is no such glory. Kaya nga diba yung mga taong kung hindi nagtataglay, hindi tinataglay si Jesus, kahit na marami na silang kayamanan, kahit na meron silang ganda, kahit na meron silang makeup, there is no glory. That's why glory cannot be, hindi po pwedeng i-identify yung kalwalatian ng Diyos through material things. Amen po ba? Kaya nga, ang lahat naman na nananampalatayang nagsasabi ang kalalatian ng Diyos ay sa Kanya, hindi po yung nababatay sa mga material na bagay, hindi yung nababatay sa mga physical aspects na nararamdaman natin sa ating mga buhay. But if you believe that you believe in Jesus Christ and you have the Word of God in your life, then the glory of God is in you. Hallelujah! Kaya nga, lahat hahampok kay Jesus Christ. Kung gusto mong madatingin ng Diyos, kailangan lalapit ka muna sa ating Panginoon. Kailangan kaya nga yung mga Pariseo, sinabihan sila ng ating Panginoon, you are hypocrites, you are all hypocrites. Di ba sabi niya, you are like white tombs. Para kayong mga puting nicho. Yun ang tawag ng ating Panginoon sa mga Pariseo. Bakit? Sa pagkakaalam po nila sa pamamagitan ng kanyang kasuotan, because they believe, di ba? Ang paniniwala po ng mga Pariseo sa pamamagitan ng pagsuot nila ng mahabang damit, yun na po yung isang bagay na magpapakita sa kanila ng kalalakihan, niluwalhati nila ang Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi dyan nakikita. Hindi rin nakikita at naririnig yung sa mga natin, kundi yung nilalaman ng mga puso ng bawat isa. Hallelujah. Amen. Kaya nga, gustong-gusto ng Diyos, sa totoo lang po, gustong-gusto ng Diyos na tumanggap ng kalalatian. Pero kung ang kalalatian hindi nakabasa kay Jesus, abase kay Jesus Kristo, hindi pwedeng tanggapin ng Diyos ang kalalatian na yan. That's why everyone who wants to glorify God must come before His Son, because it is the Son who possesses the glory of God. Hallelujah. Sabi nga po natin, Jesus is the glory of God. Jesus is the glory of God. Listen pa? Jesus is the glory of God. Listen pa? Jesus
It's the glory of God. Hallelujah! We don't have any glory. Kahit na meron tayong talento o meron tayong mga bagay na napoprocess natin sa ating mga sarili, it is not the glory of God. Only the glory of God belongs to Jesus Christ, and anyone who is in Christ has the glory of God. Kaya yung mga Pariseo hypocrites kasi wala silang taglay ng kalwalatian ng Diyos. Bakit? Ayaw nilang taglayin si Kristo. Ayaw nilang panaligan ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, yung kalwalatian na yun, solo lang nila. Ang alam lang nila, it is for themselves. Yung sarili nila ang nagtataglay ng kalwalatian, but the Word of God, rejected. Yung mismong salita ng Diyos. Kaya pwede bang sabihin ng isang tao, pwede ko naman lalatian ng Diyos kahit wala si Kristo? Pwede bang sabihin ng mga tao yun, na malululahatian ng Diyos kahit wala si Kristo? It is impossible. Because the glory only is in Jesus. Amen? The glory is only in Jesus. So that's why, without Jesus, kaya nga kung lahat ng gagawin ko, kahit na pala ang ginagawa natin ay ibigay pa natin yung ating buhay, kung wala si Jesus doon sa mga nagbibigay ng buhay na yun, it is nothing. Kaya nga, kailangan mo natin matutunan yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. John chapter 14, verse 9 up to 10. Babasahin po natin. Meron ba? Okay. Let us read. Please open your Bible. Okay, hindi ko pala nilagay. Sorry, Joe. 14, verse 9 and 10. Nakita niyo na po? Sabay-sabay nga po tayo. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Si Jesus Christ mismo, mga minamahal ko, ibo ba, mahirap yung kanyang, mahirap yung pinakamahirap yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Why? Nami-mirror natin sa pamamagitan po ng salitang binasa po natin sa John chapter 14, verse 9 up to 10, we can mirror Aaron, di ba? Si Aaron, na kapatid po ni Moises. Si Aaron po kasi, speaker siya ni Moises. Kasi sabi ni Moises, I am an eloquent preacher. Ibig sabihin, hindi po siya utahan pag siya magsalita, hindi siya marunong magsalita. Pero dito natin makita na it mirrors about Jesus Christ. Yung ginawa ni Aaron ay makikita natin na yung reality noon ay Yesu Cristo. Paano? Sa pamamagitan po ng binasa natin, especially in verse 10, sabi niya, wala siyang sinabing salita na sa kanyang sarili lamang. Jesus Christ only speak about what? About only the Father's Word. Tama po? Kaya nga, dito natin makita na Jesus Christ has nothing to do with this world. Wala siyang pinalaman sa mga bagay sa sanlibutan ito, hindi po siya nakisama sa mga bagay na ginagawa sa sanlibutan ito, kundi ang lahat naman ng sinasabi ng Ama sa Kanya ang sinasabi niya. He's really a great speaker. Kaya po natin maintindihan, why? How Jesus Christ give glory to the Father? Paano na ipakita ng ating Panginoon Jesus na ibigyan ng kalalatian ng Ama? Sa pamamagitan ng pagbubura ng mga bagay na sasabihin niya, sarili niya lamang, kundi ang sasabihin niya lamang ay ang pinapasabi ng Ama. I will tell you, I will ask you now, do you 100% speak only the Word of God? Every day, do you speak 100% only the Word of God? Mahirap po. Amen? Kaya dito mapapansin natin, kaya pala gano'n na lamang na ang tunay lamang na kalalatian ng Diyos. Hindi ko sinasabi, we are not worthy. Of course, di ba? Kung wala si Kristo talaga, hindi tayo magiging karapat-dapat kasi hindi natin kaya.
Dito natin makikita, doon natin malalaman na kaya kahit anong gawin po natin, hindi tayo pwede magbigay ng kalalagyan sa ganang sarili lamang natin. Without Jesus, you cannot give glory because Jesus Christ is the only one who gives glory to God. Kasi hindi natin kaya gawin to. Yung may mga business, di ba? Number 1 silang sinungaling. Pag tumawad yung mga bumibili sa kanila, ay, magkano yan? 50 pesos. Ay, pwede bang 35? Ay, wala na po kami tubo. Pero magkano niyang binili yan? 20. Number 1 sinungaling. Hallelujah. Isa pang number 1 sinungaling, mga abogado. Amen. Sino talaga ipagtatanggol ngayon? Yung pumatay o yung durugista? Ha? Sabi ngayon, dapat ang mga pulis, ang hawak-hawak na lang ng mga pulis ay yung rubber, yung gun na pag binamaan nila yung durugista, pag binaril nila, rubber lang daw. Yung durugista hindi mamamatay. Paano pag binaril yung pulis? Patay! It's unfair, sabi po ng mga pulis. Hindi pwede. Talaga hindi man talaga pwede. Kaya nga ngayon hindi mo alam kung sino nagtatanggol at sino pinagtatanggol. Amen! Hallelujah! This time, we can understand. No, sa talata na binasa natin, wala lang po dyan talaga. Pero if you will focus on the word, sabi niya, hindi ka ba naniniwala ako'y sumasama at ang ama'y sumasakin? Lahat po na naniniwala ang Diyos ay nasa Kanya. Magsabi ng amin. Di ba lahat tayo? Pagka ikaw ay mananampalataya, naniniwala ka ang Diyos ay sumasayo? Pero ito yung standard ng Diyos ay sumasasabi, ng Diyos ay sumasa Kanya. Hindi ka ba naniniwala ako'y sumasama at ang ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Yun daw ang standard na ang Diyos ay sumasa isang tao. Ano daw ang standard? Ano daw ang batayan? Kung ang lahat ng sasabihin ng kanyang mga labi ay salita lamang ng Diyos. Ulitin ko ang tanong, 100% po ba ng lahat ng lumalabas sa inyong mga labi ay salita ng Diyos? That's why we are not working. Pero salamat sapagkat sa pamamagitan ni Kristo na tinanggap natin. Kaya nga kapag tinanggap natin si Kristo, it is also manifested in our life. Hallelujah! Amen! Kung wala si Kristo talaga, hindi natin mapag-glorify. Pero kapag si Kristo nasa atin na siyang tumanap at nagsabi ng salita ng Diyos, we can glorify God. Hallelujah! Bigyan nga po natin ang pinakamalakas na palakpakan natin Diyos because He has given us Jesus Christ. That's why we can give glory to God. Hindi na natin lalagyan ng Diyos. Hallelujah! True hope to Jesus. Tayo na hindi karapat-dapat, naging karapat-dapat na, kaya kailangan lamang tanggapin, kailangan lamang panaligan, kailangan lamang po na manalig, at patuloy na sumandin. Kanino? Kay Jesus Cristo. Because He is the only Word of the Father. And the Word of the Father is in Him. Kaya only kay Jesus Christ. Amen? Tatanungin ko po kayo, bakit po si Pedro ay hindi pumayag na mamatay si Kristo? Diba? Di ba? Di ba nung dumating pagkakataon na ay hayag ng ating Panginoon Jesus na kailangan mong pumunta sa Jerusalem, kailangan ang anak ng tao ay usigin at patayin. Ngunit huwag kayo mag-alala, sabi niya sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Di po ba? And then sabi niya, destroy this temple and I will raise it up again after 3 days. Tama po ba? Ano sabi ni Pedro? Lord, it cannot be. It shall not be done to you. Ano sabi ni Jesus Christ? Satan, get thee behind me. Di ba? Because all the things which in your mind is not of God, but of men. Let us see Matthew chapter 16, verse 21 to 23. Sabay-sabay nga po tayo, basahin natin itong ating talata. Mula noon ay binalang na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at paggantaan ng maraming hirap kasama sa
ng mga punong sacerdote at ng mga striba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawa itulong ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, at lampas sa aking landas, ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Natatandaan niyo po ba yung binasa nating talata kanina, which is in John chapter 12, verse 22-28. Di ba binanggit niya po doon na ang kanyang pagparito ay para mamatay? The main reason that he came here is to obey God's word and God's command for him to die. Kaya hindi po siya, naniniwala po tayo ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi po pwedeng tumanggi. Why? Because He is the Word of God. Doon pa natin sa unang binasa natin, Jesus Christ only speak about the Word of the Father. Tama po ba? And secondly, Jesus Christ is the only one who fulfill and obey 100% the will of God. Humble na po si Moises pero hindi po siya naging masunurin sa lahat ng utos ng Diyos. Tapat ang pananampalataya ni Abraham, pero hindi sa lahat ng panahon naging tapat siya sa Diyos. Kaya nga naging asawa niya si Hagar eh. Di po ba? Tama po ba? Kaya nga naisama niya si Lot eh. Kasi hindi siya masunurin sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, maglakad isasama kundi ang iyong asawa. Pero sinama niya si Lot. Sabihin, all these men, even though they are servants of God, hindi po sila naging masunurin ng 100%. Sino lang ang 100% na naging masunurin? Only Jesus. Only the Son of God. Amen? And then, ito si Pedro, nagpagandang loob pa eh. Jesus. Panginoon. Sabi doon kasi, di ba? Di ba? In 22, sister, yan. Iyaya siya ni Pedro sa isang tabi. You could you imagine paano ginawa ni Pedro ito na nag-usap sila ni Jesus Christ? Secret lang. Ang sabi niya, Panginoon, huwag na huwag itulot ng Diyos. Ang inisip ni Pedro, Jesus Christ, di ba? Good. Nice man, Peter. Hallelujah. I love you so much. Talagang mahal na mahal mo. Pero nakakita ba si Jesus ng pag-ibig kay Pedro sa ginawa niya? Never. Amen? Alam niyo kung bakit? Dahil alam natin na pag sinabing kamatayan, it is all failure. Kaya walang tao na nagnanais na kamatayan. Kasi para sa kanila ang kamatayan, kabiguan. Para sa kanila ang kamatayan, end of all things. Tama po ba? Meron na po ba sa inyong gustong mamatay? Meron na po ba sa inyong nananalangin, Lord, mamayang gabi kunin mo na ang buhay ko? Wala pa po. Halos ang pinapanalangin natin kahit mamamatay na tayo sa sakit, Lord, dugtungan mo ba ang buhay ko? But we do not know, di ba? Hindi naman natin alam. Kahit na malakas tayo, kapag sinabi ng Panginoon, today is your day, wala tayong magagawa. Hallelujah! Amen? So, dito, nakita natin na death is a failure for a man. Para sa tao. Kasi tandaan natin, Jesus Christ is God eh. He is the Son of God, and He is God. He is the Word from the very beginning, the Word that is with God. Kaya nga iba yung inisip natin sa inisip ni Jesus Christ. Tama po ba? Doon pa lang makikita na natin, hindi lang sa panahon natin ngayon, kundi maging sa panahon ng mga disipulo, na kahit nakasama nila ang Panginoon, iba pa rin yung inisip ni Jesus sa inisip ng mga alagad. Kaya ibig na matuwa si Jesus Christ sa sinabi ni Jesus, ni Pedro, hindi siya natuwa. Bakit? Because ito ang unang pagkakataon na ikinakahiya ni Pedro si Jesus Christ. Kaya nataksan. Buti na lang hindi tayo si Pedro. Kasi if you are Peter, you will do also the same. Dahil naniniwala ko kung wala
kung katulad din po tayo ng panahon na hindi natin naiintindihan, salamat kasi ngayon alam na natin ang kamatayan ni Jesus, ang katagumpayan laban sa kasalanan, ang katagumpayan laban sa diablo. Tama po ba? May tama po ba? Amen. Alam niyo mo ba yung kamatayan ni Jesus ay katagumpayan sa kasalanan? Amen. Yung kamatayan ni Jesus ay katagumpayan laban sa diablo? Oh, because di ba, he will grab, yung tinatawag, he will grab the power of death to move to the devil. Alam na natin ngayon yan, na yung kamatayan ni Jesus ay katagumpayan, hindi po kapituan. Pero kung kayo naging si Pedro, baka sinabi niyo rin ito. Kasi hindi natin alam eh. Wala tayo alam nun eh. Kahit nakasama natin, kahit na sinabi ba na, di ba, tandaan po ninyo, kasasabi lang ni Jesus yan. Yung pagkakataon na mainit-init pa yung balita niya na siya po ay dadalhin sa Jerusalem, mamamatay, pag-uusigin. Pero ipinahayag niya rin na siya muling mabubuhay. Pero hindi niya intindihan ni Pedro, tama? That's why he said, it cannot be. Why? Because he is ashamed. Ang kinahihiyan niya po, meron siyang Panginoon na pinaglilingkuran, pero mamamatay naman. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi na diba, gusto nila, magkaroon sila, tandaan natin, ang Israel po, ang tunay na pinakananais, magkaroon sila, nung tinatawag na pangako ng Diyos sa kanila, na isang maghahari sa kanila magpakailanman. Pangako kayo ng Diyos? Na magkakaroon silang ng hari magpakailanman? That is promise of God. Kasi yung hari na yun, magpakailanman ay si Jesus. The Messiah. Hallelujah. Kaya nga diba, kung sinabi ni Jesus na siya ang Messiah, siya ang Kristo, tapos sasabihin niya kay Pedro, mamamatay siya. Diba? Isang kabiguan yung para kay Pedro, na meron siyang Panginoon na nagsabing Kristo, nagpagaling na may karamdaman, nagbango na mamamatay, pero mamamatay. Kaya ayaw nang mamatay si Jesus. Nahihiya siya tapos sabihin ng mga Naintindihan niyo po ba ang ating pinapag-aralan ngayon? Jesus Christ have never changed. Sa totoo lang, ano po ba ang sabi ng Panginoon sa atin? Di ba ba? Ang sino mapagkahiya sa akin sa harapan ng tao, ay kakahiya ko rin sa harapan ng mga anghel sa langit. Nung si Jesus Cristo po'y naparito sa lupa, dumating ba siya bilang isang mayaman o bilang isang mahirap? Bilang isang mahirap. Sabi nga na ordinary, siguro po, masasabi natin yung isang karpentero sa panahon ng ating Panginoon, yun na po yung pinakamababang. Kasi alam ko, wala pa po ng janitor eh. Amen? Pero naniniwala ko may mga alipin na nun. Pero ang karpentero po, noong panahon na yun, kasi ang karpentero ngayon, alam niyo po ba, ang mahal na ng maarawan ng karpintero, 700, 800 na po pala. 1,000 pa yung mga skilled carpenter. 1,000. Noon po, pag sinabing karpintero, pinakamababa na po yan na posisyon. Amen? Hallelujah! Kaya nga, hindi siya nabilang doon sa, iba, si Jesus Christ hindi nakapag-aral kasi ang naging magulang niya dito sa mundo ay mahirap. Hindi po siya nag-aral. Hindi siya nag-aral sa eskwelahan. Pero, tatanungin ko kayo, ikinahiya ba ni Jesus ang kanyang kalagayan? Hindi siya nagsisisi kung bakit naging gano'n lamang ang kanyang naging buhay. Amen. Kaya nga dito, minsan, alam niyo po, may mga taong inisip nila, kung maganda yung kanilang kalagayan, maganda yung sitwasyon nila sa kanilang mga buhay, madali nilang malatiin ang Diyos. Kung meron silang kayamanan, magandang posisyon sa buhay, mas madali nilang bigyan ng karangalan ng Diyos. But no, Jesus Christ went here, came here on this earth, with the most humble life He has. A low class. Pero nakita man natin dahil sa kanyang kalagayan, hindi niya po nalwalhati ang Ama. Wala. That's why being poor is not a hinder to glorify God. In a lower situation of our lives cannot hinder us to glorify our God.
Kaya nakakatuwa. Sabi ko, Lord, kailangan makita namin yung ganitong bagay. Kasi akala namin hindi namin ikinakaya si Jesus. Pero ang totoo, kinakaya natin ang aming Panginoon Jesus. Kasi di ba, bakit? Mananampalataya tayo, pero Kristiyano na ako, pero hindi pa ako yumayaman. Ang ibig sabihin ba ng hindi yumayaman, wala sa kanya si Kristo? Ang ibig sabihin ba ng hindi yumayaman, wala sa kanya ang Diyos? Isang magandang example po sa ating Panginoon Jesus. Mahirap siya, wala siyang kakayanan, pero ang Diyos ay sumasa kanya. Bakit? Sapagkat ang salita lamang ng Ama ang kanyang sinasabi. Kaya, no matter what, wala man yung kalalagayan nyo sa buhay ngayon, hindi po yan lang para luwalhatiin at para ng Diyos. It is not our physical strength that can glorify our God. Of course, nagpapasalamat tayo at gusto natin na meron tayong kalakasan. Kaya nga yung tao, tinan niyo po ang tao, kapag malakas pa, ayaw mo lumapit sa Diyos. Pero kapag may sakit na ng cancer, stage 4, wala nang ibang sinasabi kundi Diyos ko po. Pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako. Eh, nung malakas ka, sabi sa iyo ng pastor, sabi sa iyo ng mga mananampalatayang maglingkod ka, ayaw mo maglingkod. Ngayon may sakit ka, gusto mo lang maglingkod sa Diyos. Tama? Kasi ganyan yung tao eh. Once that they have strength, instead of glorifying God through their strength, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, love your God with all your strength, with all your heart, and with all your soul. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga hindi na sinabi ng Panginoon with all your strength. Paano pag wala ka ng lakas? Hindi mo na siya mamahalin. Kaya nga with all your soul, kasi kahit mahina ka, yung kaluluwa mo nandyan na rin. Habang buhay ka, nandyan pa. Kaya nga, ang senyales mo na buhay ka pa ay nandyan pa yung kaluluwa mo. At habang nandyan yung kaluluwa mo sa katawan na yan, buhay ka. Pag wala na yung kaluluwa dyan, patay na. Patay na. That's why, love your God with all your soul, and with all your strength, and with all your might. Kaya kahit na may dumarating po sa ating hindi magandang sitwasyon, hallelujah, opo, meron naman talagang pagkakataon na may mga taong humanga sa harapan ng ating Panginoon, di po ba? May mga tao rin naman na may nanunubok pa nga sa Panginoong Yesus na naglagay ng kusing. Dapat ba kami magbigay ng buwis kay Sisa? Sinusubukan nila ang ating Panginoon. Sabi ni Jesus, bigyan niyo ako ng coin. Sino nakalagay sabi niya dito sa David? Sabi niya, si Cesar po. So ibigay niyo kay Cesar, ang kay Cesar. Di ba ba? Yung mga tao na humanga sila doon, sabi niya, isang matalinong guro. Amin po ba? Humanga sila doon sa katalinuhan ng ating Panginoon. Hallelujah! Pero sapat na po ba yun? Sapat na po ba yung paghanga na ginawa ng mga tao? Why? Because these men, itong mga tao ito na humanga sa ating Panginoon, they abandoned the Lord in the time of His persecution. Iniwan nila ang ating Panginoon Jesus. Nilisan nila ang ating Panginoon. Kasi ayaw, di ba, tandaan po natin, bakit itinatuwa ni Pedro ang ating Panginoon? Takot siya. Takot siya na datakbin din siya ng ating ng mga Hudyo, ng mga Romano para patayin. Kaya nga in the most shameful situation of Jesus Christ, sino po ang nanatili sa Kanya? Only Mary, his mother. Mary is not God, but Mary has a big faith in God. Of course, sabi nga po, Mary became a big part in the life of Jesus Christ. Malaking bahagi siya kay Kristo. Kaya nga sa mga talatang nababasa natin sa Biblia, lahat na nangyari kay Jesus, sabi niya, and Mary kept all those things in His mind and His heart, in her heart. Tinago po niya yun. Tama po ba?
In the lowest situation, shameful situation of Jesus Christ, Mary did not leave Jesus Christ. At ito yung ninanais ng Panginoon, ng Diyos na pwede ba sa atin. Tayo po, sabi nga, hindi natin malulwalhati ang Diyos kung wala si Jesucristo. Kaya nga tayo mananampalataya ngayon, naglalayo tayo na luwalhatian ng Diyos at alam na natin ngayon ang sikreto paano para maluwalhati ang Diyos. Yun ay sa pamamagitan ni Jesus. Tama? Pero kailan pa tayo lalapit kay Jesus? Kapag sagana po tayo. Kapag maganda po yung kalalagayan natin sa ating mga buhay. God is teaching us. These are the only examples. What we are learning now, what we are reading now, what we are studying now in the Bible, sa umagang ito, ay sitwasyon na maaaring harapin natin pagdating ng araw. Kasi di ba, totoo naman ang mga tao madaling sumunod. Madaling manatiling sa iglesia kung maganda ang sitwasyon. Pero kung di na maganda ang sitwasyon, sometimes magdodobomay niya. Susunod pa ba ako? Magbibigod pa ba ako? Hindi. Kaya nga isa nababatay ang paglilingkod at paglalahati ng isang mananampalataya doon sa kanyang kalalagayan din sa buhay. Kanina madaling araw, di ba, ang lakas ng hangin? Almost kala mo, mga 4 o'clock ko yun, before 4:30, kasi 4:30 pa ako bumakas. 4 o'clock sabi ko, kasi lakas ng hangin, tignan ko ang lakas. Yung hangin, may ulan. Kasi po, pag malakas ang hangin at may ulan, mas malakas po yun. Pag tumama po yun sa yero, at yung yero mo di ano lang, ang tawag dito, di ba ang bakya, anggal. Malakas sabi ko, Lord, magkakasunuan. Maglilingkod ba kami sa iyo sa ganitong sitwasyon? That's why I post this morning. Pagbaba na pagbaba, I post. God is awaiting. God awaits for our worship. Whatever situation we may have, ang nais ng Panginoon, hindi ka tumingin sa mga bagay na sitwasyon sa iyong buhay. Ang tingnan mo yung magagawa ng Diyos sa iyo. Di ba yung babae na 12 taon na inaagasan? Alam niyo po, isang babae po ng 12 years na inaagasan ng dugo. Hinaghina po kaya yan. Hindi lang na anemic yan. Wala nang dugo. 12 years ka ba naman? Nilalabasan ng dugo? Hindi ka pa. But what? The woman. Ano yung ginawa ng babae? She walked. And she came close, di ba? Kumbaga, mas dinais na pa makalapit sa ating Panginoon Jesus. At hindi pa siya nakakalapit sa ating Panginoon Jesus. Siya lang ang iniisip niya. Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. That is faith. Kaya di ba nung nalaman siya ng ating Panginoon Jesus, pinagaling ka ng iyong we don't know. Sa totoo lang, at that time, ang lakad ba ng babae, ganito? Ang lalaki ba ng babae? Ang lakad ba ng babae, ganyan? O ang lakad ng babae, halos hindi na makarating sa ating Panginoon. We do not know. Siksikan pa. She is sick at the time. Pero wala siyang ibang nilapitan, kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya dito natin nakita yung Matthew 25, verse 34 to 36. Nandiyan pa sa step? 24 yan? Hallelujah. Okay. Matthew 25. Mali mo yan. Matthew 25. 34 to 36. Sabay-sabay po tayo. Ang sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at maniran sa kahariang inihanda ko para sa inyo, mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maispot at inyong pinaramdahan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabinanggo at inyong pinuntahan. This is
what the Lord wants from everyone else. Ang sabi ng Panginoon, all these things that you have done is you have done for me. Hallelujah. Kaya nga, nais ng Panginoon that everything that we will do is for the glory of Jesus, for the glory of God. Yan ang ninanais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na anumang sitwasyon na meron tayo ngayon, we will not ashamed. Kaya nga di ba sabi ni Pedro, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita. I'm not ashamed of the gospel of Jesus. That's why when you are suffering, pwede ba natin sabihin we are unfair? No? Unfair ba yung nangyayari sa buhay ng bawat sa atin? Ang kailangan natin gawin may fulfill yung work na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon Jesus. That's why when the glory of Christ is in you, you can also glorify our God. Yan ang ninanais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Maramdaman natin ngayon na tunay na napapapurihan natin ang ating Panginoon. At habang naglilingkod tayo sa Panginoon ngayon, sabi nga, yung marami kasi mga Kristyano, ang hinahanap pa rin, kahit na nasa loob sila ng iglesia, kahit na sila po yung mga Kristyano na, ang hinahanap nila sila ang pinaglilingkuran. Pero ang sabi ng Panginoon, you are not here to be served, but to serve. Hindi tayo dapat ang pinaglilingkuran. Tayo dapat ang naglilingkuran. Kaya nga mahirap, di ba? Kasi mas gusto talaga ng tao yung pinaglilingkuran siya. Kaysa po siya ang naglilingkod. Mark chapter 8 verse 38 says, meron na sister? Marcos 8:38 sabi niya, kapag ang sino man ay nahiyang pumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahi nito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahiya ko rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na naglayang dahilang kapangyarihan ng kanyang ama kasama ng banal na anghel. This is what the Lord said. Kapag ikinahiya natin ang ating Panginoon, ikakahiya din niya tayo sa harapan ng anghel. At ang sabi niya sa Romans chapter 8 verse 17, kung nais natin dahilan tayo kasama ni Kristo, makipagtiis din tayo kasama ni Kristo. Iyan yung nais ng Panginoon sa atin. Iyan yung ninanais na para matanggap natin yung tunay na kalwalatian na ninanais natin ibigay sa ating Diyos. Are we going to take the Lord's mission? Are we going to take the Lord's work? The Lord's ministry in our lives? Tatanggapin ba natin? Kasi sabi nga natin hindi natin malalawalhati ang Diyos kung wala si Kristo. At kung gusto natin lumapit kay Kristo, may gawain si Kristo, may ministeryo si Kristo. At kung gusto natin magawa yung gawain ni Kristo at misyon ni Kristo, kailangan natin maglingkod. Pero kung hinahanap ng isang tao ay maglingkuran siya, nagkamali ka ng pinuntahan. Dahil sa loob ng iglesia ng ating Panginoon sa Kristo, hindi tayo tinuruan na para tayong paglingkuran, kundi tayo tinuruan para maglingkod sa iba. Hallelujah. Amen. Hindi kayo napuntahan. Okay. Ano ba gusto nyo? Dinadalaw o kayong dumadalaw? Gusto nyo po kayong dalawin? Bata po kayo. Baka ibang dalaw po mapupuntahan sa inyo. No. We need to serve our God. Kaya ibig sabihin nito, hindi lamang po tatanggapin natin si Kristo at tatanggapin din natin yung gawain na iniatang sa atin o ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pero paano natin gagawin ito? That is really the question. At ang sabi ng Panginoon dito, sabi ko nga doon sa binasa natin talata kanina sa John chapter 12, pinapaliwanag niya ang tungkol sa karangalan na ibinigay niya sa Ama at naging masunurin siya.
At that time, mga minamahal ko, sabi po, nang binasa natin talata, marami pong naghahanap sa ating Panginoon Jesus, di ba? Di ba? May lumapit sa ating Panginoon Jesus, marami pong naghahanap sa inyo. At gusto nilang sumunod sa iyo. Amen. Ano sagot ng ating Panginoon Jesus? Hanggat hindi nalalaglag ang buti ng trigo at mamatay, hindi ito tutubo at mamumunga. Kaya sabi niya, sino mang nagpapahalaga ng kanyang sariling buhay, ang siyang mawawala nito. Ngunit, ang nagbibigay ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoon, ang siyang magkakamit nito. Sabi ng Panginoon, the most important thing that God wants from us is bearing fruits. Pero paano tayo magbe-bear ng fruits na yan na kanina pa natin pinag-usapan? Paano kung makasusunod sa Panginoon to glorify God by accepting the Lord's ministry? Amen po, by sacrificing myself to serve and not to be served. Hindi natin magagawa yan unless you will die first. Yan ang ninanais ng Panginoon sa atin. Hindi tayo pwedeng malayo sa mensahe ng ating Panginoon Jesus na ang kailangan po natin gawin para malwalhati na siya ay mamatay yung ating luma. Yung ating lumang prinsipyo, yung ating lumang pangangatwiran, at dapat tayo mamuhay ayon sa katwiran lamang at kalooban ng ating Panginoon Jesus. Yan yung sinabi sa John chapter 12 verse 20. Kailangan mo na mamatay ang butil ng trigo. Diba? Sabi niya dyan sa 12:20, wala na sa 12:24. Ano po sabi niya dyan? Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y namumunga ng marami. Diba? Hindi tayo mamumunga. At yung pamumunga natin, mga binamag ko, diba? According to John chapter 15, kapag tayo namumunga, napararangalan ang Ama. Gusto niyo bang mamunga? Kasi kailangan natin mag-bear ng fruits. Kasi kapag nag-bearing tayo ng fruits, bawas sa sa atin na napaparangalan natin, nalulwalhati natin. But if we will not bear fruits, kahit na matagal na kayo sa church, kahit na matagal na kayo mananampalataya, kung wala tayong bunga, hindi natin mapararangalan ang ating Ama. Pero para tayo mamunga, kailangan muna tayong tumubo. Para tayo tumubo, kailangan muna tayong mamatay. You need to die. Kailangan natin mamatay. Kill all those things which hinder us to bear fruits. Kasi kapag nire-recall natin yung past natin, inaalala pa natin yung mga bagay na nakalipas, inaalala natin yung mga bagay na nakaraan sa ating mga buhay, we cannot. Kaya mga paglilingkod na marami mananampalataya, hindi sumusulong, umaatras. Kasi lagi naalala yung dati. You need to die. Ang kailangan natin po ay mamatay. Hallelujah! Magkaroon tayo. Kasi kung ninanais natin talaga na mamunga tayo, kung nagnanais tayo na malulahati natin ang ating Diyos, that's the only one thing that we should do. It is to bear fruits. And if you want to bear fruits, you need to grow. And if you want to grow, you need first to die. Kailangan natin mamatay. Hallelujah. Amen. Kailangan natin mamatay. Yung palang bagay na yun, bagay na gusto natin mangyari sa buhay na yun, ang inisip mo natin really is the church. This church. Kaya importante sa atin ang iglesia. Bakit importante sa atin ang iglesia? Because this is the body of Christ. Di ba gusto natin iwalatiin ang Diyos? Paano natin maluluwalhatiin daw ang Diyos? Through Christ. And where is Christ now? Here. Ito. Nasa kanyang katawan. Sino yung kanyang katawan? Iglesia. That's why if we will love the church, if we will minister in the church, if we will mission for the church, kung gagawa tayo para sa iglesia, magmi-mission para sa iglesia, at gagawin ang lahat ng ministeryo para sa iglesia, then, this is our fruits. We can glorify our God. Amen.
Amen? Kaya nga, lahat ng bagay na ginagawa natin, kung naglilinis man tayo, nagsusunglit man tayo, nagbababak singer man tayo, nananalangin man tayo, ano man ang mga bagay na ginagawa natin sa loob ng iglesia, this is serving God. Kaya kailangan pag-ingatan mo. Hindi po tayo sanlibutan. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa church, hindi po sanlibutan. Ang sanlibutan po, nananama sila sa kanilang sariling kakayanan. Ito po hindi. Dito, ano man ang gagawin natin, ang tunay na layunin natin ay luwalhati ng Diyos. That's why, kahit na meron tayong talento, hindi tayo nananangan sa ating talento. Nananangan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil gusto nating luwalhati ng Diyos. That's why we will not just come in the church. Hindi lang tayo pupunta sa iglesia. Kung aawit tayo, aawit lang tayo basta. We need to pray. Bakit tayo nananalangin? Sapagkat ang panalangin ay senyalis na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na may magagawa sa iyo. Hindi ka nagre-rely sa iyo. That's why, kung ikaw ay ginagamit sa iglesia, wala ka ng panalangin, ikaw na mag-withdraw. Sabi nga ni Duterte, sumuko ka na. Hallelujah. Kasi, makatatayo ka ba na wala kang prayer? Maatin mo ba sa sarili mo na ikaw ay tatayo? Gagamitin ang Panginoon na wala ka man ng panalangin? That's why, di ba, I do not meet the praise and worship. Hindi ko minimiting ang praise and worship. Siguro, mapapansin nila, wala nang bawal sa pastor, wala nang. Gusto ko makita mo sa iyong sarili, ano ba ang kulang ko? Hindi kita kailangan sitahin. Kung ikaw ay may pananampalataya, alam mo kung anong pagkukulang mo sa iyong sarili. At kung may pagkukulang ka, you know for yourself at kailangan mo bumawi. Kailangan mong gawin yung nararapat. Kailangan mong gawin kung ano yung nais ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Tayo. This is the church. Kapag tayo nananalangin sa church, kapag tayo nananalangin, hindi lang natin ipinapanalangin sarili natin. We're also praying for the church. For the people. Hindi tayo nakatuon para sa sarili natin. Ang pinagtutuunan natin ay iglesia, hindi ang ating sarili. Kaya kung ang pinagtutuunan natin ay ating sarili, you are not worthy to glorify God. Kasi sabi ng Panginoon, you need to die. Kailangan mong mamatay. You have to think of it. Kailangan mo maintindihan yung ninanais ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Kasi kailangan masakit. Pero ito yung ninanais ng Panginoon. This is not my requirements, but it is the requirements of God. Kasi gusto natin mamunga, di ba? At ang bunga po, ang magluluwalhati sa Diyos. Pero paano ka mamumunga kung hindi ka tutubo? At paano ka tutubo kung hindi ka mamamatay? Hallelujah. That's why it's better. Tinuturuan tayo ng Panginoon. I need to understand everything. At kapag hindi natin naiintindihan ang lahat ng bagay dito, I'm sorry, malayo pa rin tayo sa tunay na kalooban ng Diyos. At ang nais ng Panginoon, masunod natin ang kanyang katwiran at kalooban. Hallelujah. Do you want to glorify our God? You have to stay in Jesus. Do you want to stay in Jesus Christ? You have to die for yourself. And if you will die for yourself, you will bear fruits. At kung ikaw ay mamumunga, you can easily glorify our God. That's why bearing fruits is really sacrifice. Katulad din yan ng puno. Ang puno, hindi siya katulad ng isang tao na they can decide. Pero naniniwala ako ang puno, para dumating ang pagkakataon na panahon ng kanyang bunga, ay magbunga siya, he has to sacrifice. The plant should sacrifice. Paano? Yung puno kahit anong dumating, di ba? Kaya nga ang mananatiling standing, yun ang tatagumpay na puno. Kapag dumarating ang bagyo, yung puno na yun, pinapayo-payo yan. Pero kapag ang puno po ay tumumba at namatay,
wala na po siya na magiging bunga. That's why, sacrifice. Ang mananampalataya din, binabayo tayo. Pero dahil gusto mong mamunga, kailangan mo tumayo. Kailangan mo manindigan sa iyong pananampalataya at kailangan mong panghawakan ng salita ng Diyos. Hallelujah. And time will come in the day, the very fruits, sisibol na po ang bunga, ikaw na po ay magpubunga. Hallelujah. Yun ang ninanais ng Panginoon. Hindi pwede mawala si Kristo para malalati natin siya. At yung Kristo na hinahanap natin ay nandito na in the church. At ito ang buhay ng basa po sa atin to glorify our God. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin nga po natin, oh my soul, bear fruits to glorify God. Oh my soul, bear fruits to glorify God. Oh my soul, bear fruits to glorify our God. Oh my soul, bear fruits to glorify our God. This should be our prayer. Sa bagong ito ang ating maging panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magbunga para malwalhati ka namin. Pero bago kami magbunga, kailangan mamatay yung mga bagay na naging hadlang sa aming paglilingkod at pananampalataya. And whatever things that will happen, tandaan natin, we will not be ashamed. Hindi tayo mahihiya. Kung ano man ang mga bagay na ginagawa nating paglilingkod ngayon, hindi natin ikakaya sapagkat yan ay para sa kalalatian ni Kristo. Para sa kalalatian ng Diyos. Sapagkat body of Christ is the church. Church is the body of Christ. That's why whatever things that we do for the church, sabi nga po, maluluwalhati ang Diyos. Hallelujah. Tayo bisama-samang manalangin sa oras nito. At ipanalangin natin na hindi maalis yung tuon ng pansin natin para sa kanyang iglesia. Na magkaroon tayo ng tunay na sakripisyo for the church of God. Because the church is the body of Christ. And Christ is the one who glorify our God. Kaya kapag tayo pinanatili sa iglesia, nanatili tayo sa gawain sa iglesia, ay patuloy natin malulahati ang Diyos. As you shout, oh my soul, live and die for the Lord. Oh my soul, live and die for the Lord. Oh my soul, live and die for the Lord. Oh my soul, live and die for the Lord. Ang maraming Diyos, tuloy nga po, Ama, na kami po'y lumalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa iyo. Help us to love the church and serve the church, Father God, because this is your body. This is the only thing that is the way to glorify our God. And even now, we will not separate from Christ. And if we will not separate from Christ, we will not separate for the church, because the church is the body of Christ, oh God. Ama, tulungan mo kami na mamula sa pamagitan ng paglilingkod na ginagawa namin sa gawain, sa misyon. Father God, na pinagkatiwala mo sa aming iglesia. And as we bear fruits, we can glorify you, Father God. As we take the mission of the church, we can glorify you. As we take the ministry of the church, we can glorify you, God. At hindi namin ikakahiya na maglingkod kami. Hindi namin ikakahiya, Ama, ang gawin namin, Ama, mga bagay na pinapagawa mo sa amin para sa iglesia. Bagkus ipagmamalaki namin na kami ginagamit mo para sa iglesia. At patuloy kaming mamumunga. Patuloy namin na naisin sa aming mga puso ka namin ay mamumunga upang malwalhati at madagilan ka namin. Maparangalan ka namin katulad ng papaparangal ng aming Panginoong Yesus sa iyo. Ama, ingatan mo pa sa puso namin. Naniniwala ka niya na hindi mo kami mapapayaan. Ikaw ang mananatiling gagawa sa aming mga buhay. Ikaw ang mananatiling kikilos. At tunay na maghahari sa buhay ng basa ko sa amin. Nawa, sa bawat salita na lalabas sa aming mga nabi, sa bawat ministeryo na ipagkakatiwala mo sa amin, ang tanging pagnilayo namin ay ikaw ang siyang maparangalan at mapapurihan sa amin. Salamat po aming Diyos sa iyong mga salita na narinig namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Let's continue to glorify our God. Let's continue to live the name of Jesus. As we love the church, we will love our Lord. Hallelujah. Let us all stand down. Tayo po'y magpasalamat sa harapan ng Diyos. Ama, maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. Tunay nga po, Ama, na itinayo mo kami, dinala mo kami sa iglesia ito, upang ikaw ay sambahin, parangalan at papurihan ng bawat isa. Nawa, sa bawat sa amin na uwi, ikaw lamang po ang tunay na mamuna. At papaunan mo kami sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, Ama, biyaya mo aming Panginoon Jesus at pagsama ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman.
Amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And blessed be the name of the Lord. Holy, holy is the name, holy is the name, holy is the name of the Lord. Holy is the name, holy is the name, holy is the name of the Lord. Hallelujah. 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 Holy is the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Holy is the name of